Itong pagtatanggi po ni Ginoong Trillanes ay bigla na lang pong binura at sinupalpal mismo ng pag-amin ni Boying Rimulya that indeed there were meetings na nangyari. Nagkabukingan na. Rimulya umamin sa pakikipag-usap sa mga investigador ng ICC. Mariin namang itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may naganap na mga pagpupulong kaugnay ng International Criminal Court or ICC sa panayam sa kanya ni broadcast journalist Jessica Soho noong March 1, 2026. Nang tanungin siya hinggil sa aligasyon ng 18 dating sundalo tungkol sa umano'y sikretong pagkipagpulong sa mga ICC investigators. Diretsahan ang kanyang sagot. Iginiit ni Trillanes na walang katotohanan ang paratang na may naganap na koordinasyon o pagpupulong sa ICC. Ngunit kinabukasan, March 2, mismong si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang umamin na nagkaroon sila ng pag-uusap ni Trillanes noong 2025 at ipinakilala sa kanya ang dalawang personnel ng ICC. Ayon kay Rimulya, naganap ang pag-uusap matapos maihatid sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang noong Marso 20, 2025 sa pagdinig ng Senate Panel on Foreign Affairs na pinamumunuan noon ni Senador Amy Marcos, mariing itinanggi noon ni Rimulya bilang Justice Secretary na may anumang komunikasyon o tulong ang pamahalaan sa ICC. Sa loob lamang ng dalawang magkasunod na araw, nagbanggaan ang mga pahayag. Una, ang pagtanggi ni Trillanes na may naganap na meeting at ikalawa, ang pag-amin ni Rimulya na may naging pag-uusap at pagpapakilala sa mga ICC personnel. Lumitaw ang isyu sa gitna ng joint affidavit na inihain ng 18 dating sundalo sa tanggapan ng Ombudsman na naglalaman rin ng mga aligasyon kaugnay ng investigasyon ng ICC sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Dahil dito, muling nabuhay ang mga tanong. Ano nga ba ang eksaktong saklaw ng naging pag-uusap? Ito ba ay usapin lamang ng witness protection o may mas malalim na implikasyon sa isyu ng pakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng pamahalaan sa ICC? Hinggil po dito sa patambling-tambling na mga pahayag mula kay Antonio Trillanes at pati dito kay Ombudsman Boying Rimulya. Noong nakaraang mga araw, uminit po lalo ang naging reaksyon ng iba't ibang mga sektor, pati na po ng mga commentators and sa media, sa social media, tungkol po dito sa paglantad at paglabas ng mga salaysay ng 18 former soldiers. No? Sa matatandaan natin, 16 po dyan ay naging sundalo sa ilalim po ng Philippine Marines sa Armed Forces of the Philippines Navy Branch of Service. At ang isa ay naging Army ng Philippine Army, sundalo sa Philippine Army. Ang isa ay Army Reservist. So, ang unang pahayag ni Trillanes, kanya pong tinutuligsa at kanya pong pinasisunungalingan. Itinatanggi niya na nagkaroon ng mga pagmi-meetings o series of meetings with ICC investigators at mga representative ng ICC prosecutors ng patago at palihim na pinunduhan at kino-ordinate po mismo nila Marcos at nila Martin Tambaloslos. At ang kanilang operator na nagbibigay ng mga pondo, suporta ay si Ginoong Saldico nung siya po ay aktibo pa sa sindikato nila Marcos at Romualdez bilang isa sa mga trusted runner, operator, facilitator ng mga pinandambong at dinurubo na pera mula sa pundo ng gobyerno, mula doon sa sinindikato ng mga proyekto. So, itinanggi niya ang $2 million equivalent ng financial support na na-deliver sa kanila. Itinanggi rin niya na may mga meeting sa bahay ni Justice Secretary Boying Rimulya, na siya naman po ang nagko-coordinate noon nung siya pa ang DOJ Secretary sa mga so-called witnesses, mga ebidensya na nailagak po sa DOJ ng mga grupo na gustong maghabol ng reklamo laban kay Pangulong Duterte at sa ilan pang mga opisyal ng Duterte government. Subalit, itong pagtatanggi po ni Ginoong Trillanes ay bigla na lang pong binura
at sinupalpal mismo ng pag-amin ni Boyeng Rimulya that indeed there were meetings na nangyari. May mga pagpupulong at may mga pag-uusap na nagkaroon ng pakikipagkita ang ICC. At alam natin si Trillanes po, ang facilitator niyan, kasi siya ang nag-aakto bilang special agent ni Marcos at Romualdez para i-facilitate ang ICC intervention o pangingialam sa Pilipinas. Hindi pwedeng pumunta lang po itong mga ICC investigators na di umano ay naging kabahagi ng pakikipagpulong kay dating Secretary of Justice Rimulya sa Cavite o sa bahay nila sa Makati. Hindi po pwede na sumulpot lang ang mga investigators ng ICC at kusa nilang hinanap si Secretary Rimulya noon nang nasa DOJ pa siya at nag-meeting sila. Hindi pwedeng mangyaring ganon. May nag-facilitate at mayroon pong naghanda at mayroon pong nagdudugtong pati sa iba pang activities nitong ICC investigators at mga ICC representatives ng prosecutors team. Walang iba kundi si Sonny Trillanes. Yan po ang pagkakadugtong ng kwento na ito. So ngayon, lumalabas na nagkakaroon tuloy ng banggaan at inconsistency. Ang todo denial at pagmamaktol na kulang na lang ay maghuramentado siya, itong si Sonny Trillanes, versus dito sa pag-amin ni Boyeng Rimulya. So sino po ang kapanipaniwala? Ako, mas titingnan ko dito na siguro nadulas o hindi na kaya ng konsensya niya, baka naapektuhan siya at hindi niya na kayang magpapatuloy sa pagsisinungaling itong si Ombudsman Rimulya, si Boyeng, kaya niya sinabi na may naganap na mga serye ng pagpupulong sa kanyang bahay sa Makati at sa iba pang lugar. At ang facilitator, hindi man binanggit ni Boyeng Rimulya, walang iba kundi si The Big Joke Trillanes. No? Bakit The Big Joke kay Eric? Lahat ng sinasabi nito pinagtatawanan ng mayoriya ng mamamayang Pilipino. Kaya The Big Joke. No? Pagkatapos po nito na kung hindi siya makukulong itong si Trillanes sa kanyang pagtataksil sa gobyerno, sa mamamayang Pilipino, sa kanyang pag-facilitate nitong mga illegal na mga pagpupulong at mga illegal case build-up at so-called illegal investigation ng mga pakialamerong dayuhang puwersa ng ICC staff sa panel of prosecutors and investigators, malamang ang pupuntahan po ni Sonny Boy The Big Joke Trillanes ay maging komedyante sa pelikula. Sinupalpal at binaliktad po ni Boyeng Rimulya ang naunang pagtatanggi at mga palusot na ginawa ni Sonny Trillanes. And therefore, nagkakaroon ngayon ng mas malinaw na validity and real narration. Totoo ang mga salaysay na inilalahad nitong 18 whistleblowers na mga dating sundalo ng Armed Forces of the Philippines. At lumalabas na ang alibay at palusot at pagtatanggi ni Trillanes ay taktika ng pagsisinungaling upang pagtakpan ang mga bagay na alam nating illegal. Bakit illegal? At wala po sa batayang tama ang pangingialam na binitbit at pinagtaguyod ni Trillanes at nila Boyeng Rimulya. Sa utos siyempre yan. At pundo at proteksyon ni Marcos at ni Martin Tambaloslos. Nangyari po ito noong 2023 and 2024, mga kababayan. At ano po ang epekto niyan dahil sinasabi natin na ito ay illegal? Simula po kasi noong March 2019 ay formal na at opisyal at valid ang withdrawal of membership ng Pilipinas sa ICC. Therefore, wala na tayong natitira na anumang treaty obligation sa ICC at therefore, wala na ring treaty authority and jurisdiction ang ICC over and above sa Pilipinas at sa ating mga mamamayan and any state instrumentalities. So, ang pangingialam at panghihimasok na ginawa ng ICC at ngayon ay lumalabas, pinunduhan ito ng sindikato na pondo mula sa pinagnakawan at dinurubuan sa sindikato nila Marcos at Romualdez ay pasimuno pala nito para ito ay magkaroon ng ground operations si Trillanes at sila Rimulya. At mas kapanipaniwala itong pahayag ni Boyeng Rimulya ng pag-amin na may nangyari nga pong
mga serye ng pagpupulong versus sa pagtatanggi at pagpapasinungaling ni Ginoong Trillanes. Ayan. Kaya dapat maimbestigahan ito sa Committee on Foreign Affairs ng Senado. Si Erwin Bendalo Tulfo na po ang nakahawak ng committee chairperson dyan bilang committee chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Hindi natin ini-expect na yan ay magbubukas ng isang patas at makatarungan na proseso ng pag-iimbestiga. Bakit si Trillanes ay wala namang itong appointment sa gobyerno officially, pero nag-aakto bilang special agent at de facto ambassador ni Marcos at Romualdez sa mga pangingialam at panghihimasok ng ICC. At ngayon, mayroon na pong probable cause to investigate. Even itong salaysay na inilabas ng mga dating sundalong ito na indeed nangyari nga ang bayaran, nangyari nga posibilidad, may probable cause nga ang pag-deliver ng mali-malitang mga pera, equivalent po yun sa mga 120 million pesos, ang $2 million converted yun Kasi nga dollars ang kailangan nilang gamitin itong mga foreign nationals na pakialamero at mapanghimasok na binitbit ni Trillanes dito ayon ngayon sa pagbubunyag ng pag-amin ni Ginoong Boying Rimulya. Umamin ka na kasi sa ni Boy the Big Joke Trillanes. Huwag ka na magpalusot. Bakit nahihiya ka? Di ba ipinagmamayabang mo naman ng buong pagka-arogante na ikaw ay de facto ambassador, representative, and especially ang mga operations mo ay parang walang pinagkaiba sa isang special political agent or mercenary bayaran ng Malacanang at ng nila Martin Romualdez, nila Marcos, para habulin at gamitin ang iyong mga koneksyon na na-establish nyo doon sa Europe, sa ICC, at para magkaroon ng mga panggigipit at panunupil laban sa mga Duterte political groups, partikular na kay former President Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Binuking ka na ni Boying Rimulya What is there to hide about? Wala ka nang pwedeng itago. 3 bagay kaagad itong nagpapatotoo na binanggit ni Ombudsman Boying Rimulya. 1, may katotohanan, valid ang mga idiniklara na salaysay ng 18 soldiers na ngayon ay tinatawag na 18 brave men or the 18 brave witnesses. May katotohanan, may valid claim sila, and there exists a probable cause for investigation. Pero siyempre, magkaibang bagay yon kung iimbestigahan ba ito ng Senate Blue Ribbon Committee. Mukhang nagkaroon na po ng negatibong pahayag si Senator Ping Lacson, ang tagapamuno ng komitiba sa Senate Blue Ribbon Committee, na hindi mo na niya ito papatulan daw kasi magulo at parang sumasakay lang para sa isang agenda na nauna niyang inihayag, destabilization lang, panggugulo laban sa gobyerno ni Marcos. Wow! Okay ka lang, Ping Lacson? It's not for you to prejudge. Hindi mo pa nga narinig at nabasa ang kanilang mga salaysay at detalye ng kanilang kaalaman hinggil sa sindikato ng mga operations ng massive deliveries nitong bilyones na mga limpak-limpak at tunit-tuniladang salapi na pinagpapartidahan nila Martin Romualdez, nila Marcos, nila Saldico at ng iba pang mga kasama nila. O bakit mo na dinidismiss? Ganon din po ang naging attitude ni Boying Rimulya. Sabi niya, legally, questionable yung shotgun affidavit na in-execute nitong 18 former soldiers allegedly para ipakita ang massive delivery operations na kinumpasan nila Ginoong Saldico. Hindi pa nga niya rin na-evaluate ang mga kasong ito o reklamong ito, subalit mayroon na siyang negatibong pagpapahayag. Pero kumalat po kahapon, siguro the big mouth of Boying Rimulya had slipped out, Nagkaroon na naman ng paglabas ng mga bagay na hindi niya siguro ini-expect, Baka hindi niya napakinggan na nagtudo-deny. Nagpalusot na si Sunny Boy the Big Joke Trillanes na walang nangyaring mga meetings, walang ganon. Paano to? Kinumpirma ni Boying Rimulya ang serye ng pagpupulong, illegal na mga pagpupulong, illegal na case build-up, illegal na mga pangungonsulta ng ICC, Panel of Investigators and the representatives of the prosecutors sapagkat wala silang karapatan na manghimasok, mag-intervene
sa ating bansa. Subalit itong Marcos at Romualdez na gobyerno, facilitator nila bilang special agent, si Trillanes. Ayon sa pagkakadugtong ng salaysay, kasi sino naman ang magdadala kay Boying Rimulya kung hindi si Trillanes? Siya po ang umaakto with full display of arrogance na parang siya ang de facto. Hindi impacto de facto. Pag sinabi pong de facto, parang informal na ambasador siya ni Marcos at Romualdez para linyahan at i-facilitate itong mga illegal na pangingialam at panghihimasok ng mga ICC investigators and representatives of prosecutors. At ang malala, itong pag-amin ni Boying Rimulya ay nagpapatotoo din, pangalawa, na may mga posibilidad, probable cause ng panunuhol at illegal na paggamit ng mga pera mula sa pinagnakawan at dinurubuhan mula sa flood control projects and other plundered money. No? Dinurubo at dinambong at kinulimbat na mga pera mula sa kaban ng bayan na ang nagpasilitate nito ang sindikato nila Marcos at nila Romualdez at ang tirador-birador nila, bodeguero at distributor, si Saldico. At itong 18 whistleblowers ay mga tauhan ni Saldico. At ito rin po ay nagbibigay ng pangatlong punto dito sa pag-amin ni Boying Rimulya. That indeed, may mga naganap na mga illegal na pagpupulong, illegal na case build-up, at ang buong operations kay Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal na pinagplanuhan. At ang kumpas ng illegal na pagpayag sa kataksila ng panghihimasok na ito at pangingialam ng dayuhan o banyagang mga personalidad na ito mula sa ICC ay si Marcos at si Romualdez mismo. At ngayon, naisisiwalat na ang bigger picture na hindi lang po yon case build-up, kundi mayroon pong involved na bribe money o panunuhol na ngayon pilit itinatanggi at pinapalusutan ng Malacanang. Si Claire Castro, ang tagapagtahol ni Marcos Jr., at si Sunny Boy Trillanes nagsanib puwersa na upang atakihin po ang kredibilidad at bigat ng mga salaysay ng 18 witnesses. Ito po ay mga direktang tauhan ni Saldico sa security and other operations niya at may direktang partisipasyon. Kaya may direkta silang kaalaman sa kung paano gumalaw at pinakalat at pinagparti-partihan po ang dinurubo at kinulimbat na pera ng bayan natin mula po sa pangungurakot na malawakan na ipinatupad ng sindikato nila Marcos at Romualdez. So, sino ang mas kapanipaniwala? Itong may direktang participation at hadang magsiwalat at magsalaysay ng kanilang kaalaman o itong mga tagapagtahol ni Marcos, kagaya ni Sunny Boy the Big Joke Trillanes, ni Aling Claire the Palingkera Queen Castro. At ngayon, binubuking sila ni Boying Rimulya that indeed there was or there were series of meetings na naganap sa pagitan ng mapanghimasok na mga elemento at ahente ng ICC at sa representatives ng gobyerno ni Marcos led by Boying Rimulya and other instruments of government. Posible may mga kasama pa na mga taga-Department of Foreign Affairs at Philippine National Police ang mga pangyayaring ito ng pag-ikot at mapanghimasok na illegal na pangingialam nito ng ICC at ang facilitator also para makalinya ito sa loob ng mga instrumentalidad ng gobyerno, bagamat itinatanggi at pinasinungalingan ito nila Marcos at nila Tambaloslos ang kanilang de facto special agent and de facto ambassador to the ICC Special Operations, si Sunny Boy the Big Joke Trillanes. At ngayon, kinumpirma ni Ombudsman Rimulya na indeed naganap po ang pagpupulong. Ano pa ang dapat maisiwalat dito? Lahat ng ito ay magkakaroon ng kaliwanagan and the test of comparative truth analysis kung mabubuksan sana ito sa formal and official forum like the Senate Blue Ribbon Expanded Investigation or even sa sa Committee on Foreign Relations. Mabuti sana kung si Senator Amy Marcos pa
ang humahawak ng komitiba sa Senado sa Committee on Foreign Relations. Hindi na po si Erwin Bendalo Tulfo na po. At membro ito ng silent majority, tagapagtanggol at tagapagtabon-tabon po ito ni Marcos at ni Romualdez, itong grupo ni Erwin Bendalo Tulfo. Kagaya din po ni Ping Lacson. No? Mga kababayan, ang mangyayari nito ay sa harap ng mamamayan magkakaroon ng paglilinaw at paghahayag itong mga dating sundalo na naglakas loob at handang magbuwis ng kanilang buhay at seguridad dahil hindi po basta-basta na ganun kadali ang banggain mo ang sindikato nila Marcos at Romualdez. Kaya nga tumakas si Saldico, kaya nga wala na ngayon si Yussi Cabral, no? Hindi na siya makita at kaya nga nagtago na rin halos at hindi na rin maugnayan itong dating bagman runner ni Marcos na si small boy, si little boy, si former Undersecretary Adrian Bersamin, mga kababayan. So, mayroon po talagang probable cause. Ang problema lang po, hindi at ayaw ipausad ang investigasyon nila Remulla o nila Lacson at dito sa Senado sapagkat sila po ay bahagi ng bigger operations para pagtakpan ang kasindikatuhang malawakang pandarambong at sistematikong korupsyon na pinamunuan nila Marcos at Romualdez at ngayon isinisiwalat ng mga tauhan ni Saldico na mga naging bahagi po ng actual operations kung paano po palargahin ang distribution nitong mga bilyon-bilyon at toni-toneladang pera na pinagnakaw nila sa kaban ng bayan natin.